Nag-walk out ang mag-asawang Diskaya matapos silang sabihan na maaari silang makulong kaugnay ng Flood Control Fund anomaly. Ito ay ayon kay newly appointed Ombudsman Boying Rimulya. In fact, nag-walk out sila nung sinabihan nga sila na they may suffer jail time. Ani Rimulya. Dagdag pa niya, hindi naging bukas ang Diskaya sa lahat ng detalye at tila may mga taong gusto nilang protektahan. They wanted to spare a lot of people and just choose what they wanted to say. Anya, kinumpirma rin ni Rimulya na lumabas sa investigasyon ang pangalan ng CLTG Builders, isang kumpanyang konektado sa Discayas, at napag-usapan din ang umanay ugnayan nito kay Senator Bongo. Ang CLTG Builders ay di umano'y pag-aari ng ama ni Senator Christopher Lawrence Bongo na hindi umano naimbestigahan sa kabila ng ingay nito bago pa magsimula ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. That was part of the discussion. They started becoming big in 2016 or 2017 after the joint venture with CLTG. Paliwanag ni Rimulya. Inilarawan pa ni Rimulya ang Discayas bilang matinik, madulas at puso na maingat sa pagsagot at tila kalkulado ang kilos. Parang sinasabi nila, balang araw pakakawalan din ako kaya hindi ko kailangang sabihin lahat. Dagdag ni Rimulya. Kaugnay nito, hindi na makikipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure or ICI ang mag-asawang Diskaya. Kasunod dyan ng sinabi ng isang ICI commissioner na wala pang qualified maging state witness sa ngayon. Ayon sa abogado ng Madiskaya, inakala ng mga mag-asawa na mas malaki ang tsansa nilang maging state witness kung makikipagtulungan sila sa ICI. Pero anila, sinabi sa isang panayam daw ni ICI Commissioner Rogelio Singson na sa ngayon ay walang qualified maging state witness. They explained that they were thinking that when they cooperate before the ICI, they will be getting a favorable recommendation from the Commission as state witness. That there was a statement by Commissioner Singson regarding his own personal take. He sees no witness. He qualified that as his own and not by the Commission. So because of that, they are now saying that they will no longer appear before the Commission and cooperate. Kaya ayon sa naging desisyon at sinabi ng Diskaya couple, sa kabila ng paglalahad namin ng aming nalalaman, tila ba kami ang gustong palabasin ng mastermind? Hindi po mangyayari ang lahat ng ito kung walang politiko. Nasabi na po namin kung sino ang mga iyon, ngunit ayaw pakinggan. Para saan pa ang pag-cooperate namin sa ICI na yan? Kung iba ang gusto nilang tumbukin namin. Kaya nagdesisyon kaming manahimik na lang at sa korte namin sasabihin ang aming lahat ng nalalaman. Dahil doon naman ang proper venue. Ang masakit pa nito, tila ba yung isang tao na pwedeng pinakautak ang siya pa atang state witness, which is unfair. Hindi namin sinasabing wala kaming sala, pero dapat ay managot ang lahat ng involved, hindi yung kami lang ang sinasangkalan. Samantala, tila naging habulan ang nangyari kahapon sa ICI dahil sa likod na ng gusaling ito ng ICI idinaan ang government contractor na si Sara Diskaya habang nakaabang ang karamihan ng miyembro ng media sa main entrance ng komisyon. We will still pursue cases naman in court. The Diskayas will be charged in accordance with our investigations. Cooperation kasi is good because it can lead to restitution. It can make things easier for the country. But if they want to give the country a hard time, so be it. Doon sa naging desisyon ng Diskaya couple natin not to cooperate for now. What do you think of that? I mean, was that a good move? Ano na yan eh, nangyari na yan sa amin nung isang linggo sa DOJ, nung nasa DOJ pa ako eh. Nung sinabihan sila na huwag kayong aasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, eh baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. And right there and then, they stop talking. Sino ba ang kanilang, kasi sabi nyo, kailangan nila ilahad-lahat eh. Sino ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan, and how far high does that go? I think they've been protecting Bongo. The joint venture that they had with CLTG, with the family of Bongo. That's one of the protection, one of the people that they've been protecting. To be blunt about it. Senator Bongo. You're looking into this as well, Ombudsman? In case Of course. Ano yan eh, kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special ano namin,
special areas of concern in researching the capabilities of people so we can have restitution dito sa the country. Ano yan, marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. They were even the contractors in their own districts. Kapatid nila, o kaya minsan sila mismo. What is what you call low-hanging fruit, Pinky? Point ombudsman, pwede na namin sabihin, ruled out na sila as state witness. I understand yung korte mag-a-approve na, no? Pero i-endorse niya eh. Pwede na namin sabihin, hindi sila pwede. Say that, unless they tell all, and that it really makes everything clear, pwede yan. Kaya lang, hindi nga tell all good eh. I think they're mahirap na magsalita. Pero iba silang kausap talaga. Iba silang kausap. What is your best sense, sir, of why they're, in your words, sparing some people? Is it out of fear? Is it out of political calculation? Ano yung element dito Maybe that's holding them back? out of political calculation. Wala pa silang nararamdaman fear. I don't see fear in their faces. Para silang, parang sinasabi nila, balang araw makakawalan din ako, kaya hindi ko kailangan sabihin na. Basta parang gano'n. Parang, no? Iba silang, ibang kausap yan. You have to be very careful about everything you say. Kasi they have a history of taking every conversation and doing things that very hard to call good faith. That's interesting to hear kasi in the public hearings, they make it out like they were just victims of this whole syndicate, right? They make it out like, oh, we were just forced to pay the bribes kasi otherwise we wouldn't get any projects. Pero yung sinasabi niyo, sir, is parang medyo baliktad. They're a lot more calculating and cunning than we realize. Is that correct? Sobrang ika nga sa Tagalog, matinik tsaka madulas. At ayaw umamin. Talagang lahat ay gagawin para malagyan ng balakid yung pagpasok mo sa katotohanan. Yun lang nahalata namin. Kasi nga, may mga, as SOJ yan, tinanong ko sa kanila yung CLTG. Ang sinabi sa akin, never nila nakilala yung Christopher Lawrence Bongo na CLTG, Christopher Lawrence Tesoro ko. That's the initials of the person, of the senator in the company that dealt with them. They never met him. Looking at their record, para puro selfie sila at puro picture sila with everybody they meet. You think it's possible? This guy, to put it blunt, is protecting probably si SPG. Senator Bongo. Yeah. Well, paulit-ulit sinasabi ng Pangulo na kahit sino yan at kahit previous administration niya, wala siyang sisinuhin, wala siyang sasantuin, lahat kailangan managot dito. At in fact, nag-usap na kami ni Ombudsman Remulla kagabi about this, and ngayon we are already working to look at the documents from the previous administration. Yun din naman ang mandate natin, no? From 2016 to 2025. No, yun din ang mandate ng ICI. So, wala tayong sisinuhin dito. Can we say specifically you're looking at the documents that involve SPG, yung sa tatay niya na construction? We are looking at connections between the Discayas and CLTG Corporation. Yun ang usapan namin ni Ombudsman kagabi. At after namin, nung nalaman siguro niya, because he was in Baguio, nung nalaman niya na yun nga, nagsabi dito ang mga Diskaya na hindi na sila magko-cooperate, tinawagan niya ako. No? At nag-usap kami. At meron na kaming plano at meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those contracts of the Diskayas during the previous administration. Hindi na raw magko-cooperate. Nagbago ng isip itong mag-asawang Diskaya. Itong si Sara at saka si Corly Diskaya. So, hindi na raw sila magko-cooperate. Ayon sa mag-asawa. Ang ginagamit nilang dahilan o sangkalan, mayroon daw kasing isang member ng ICI, yung Independent Commission, yung Independent on, na nagsabi na makukulong pa rin daw naman sila. Makukulong pa rin daw naman sila. Hindi raw hindi raw nakakasigurado kung mabibigyan sila ng rekomendasyon na maging state witness. Kaya
sabi nito nila Diskaya, wag na lang silang mag-cooperate. Makukulong pa rin daw naman daw sila eh. At saka hindi raw naman sigurado na mabibigyan sila ng rekomendasyon bilang state witness. Ang lumalabas dito, ang parang nire-refer nila o tinutukoy nila na member ng ICI si Babe Singson. Kasi sa isang interview ni Babe Singson, nasabi nga ang ganon ni Babe Singson. Pero ano ba talaga sa tingin natin sa tingin ko ano sa tingin ko ang dahilan bakit ayaw nang mag-cooperate ng mga Diskaya? Kayo na aking mga avid followers. Kayo na aking mga avid subscribers. Tanungin ko kayo. Ako ba ay napaka-optimistic dito sa mag-asawang Diskaya? Naging napaka-optimistic ko ba dito na talagang maaasahan ito? Na talagang sasabihin na nila ang lahat? Ano sa tingin nyo? Sa aking mga talakayan? Kayo na laging sumusubaybay sa akin, ano ba ang nakita nyong attitude ko towards dito kay Diskaya? Nakita ko ba ito na na sa tingin ko talagang maaasahan ito o matibay na testigo? Sa totoo lang, sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, hindi ako talaga masyadong kumbinsido dito sa mag-asawang ito. Noon pa, hindi ako masyadong kumbinsido dyan. Bakit? Unang-una, hindi naman nila sinasabi lahat ng nalalaman nila. Hindi naman nila sinasabi. O pangalawa, ganito na lang. Sino ang nagsimulang mag-present dyan sa mag-asawang Diskaya na yan? Sinong unang nag-present yan? Di ba si Marcoleta? Si Marcoleta ang unang nag-present yan. Nung si Marcoleta ay chairperson pa ng Senate Blue Ribbon Committee, Present yan ni Marcoleta. May handa na yan na sinumpa ang salaysay. At pinagmalaki yan ni Marcoleta. Noong September 25. September 25 ba yun? September 25. Yung araw mismo na nagpalit ng liderato ng Senado. Nung araw na nagpalit, nung umaga, present ni Marcoleta yan. Present ni Marcoleta. Kaya lang, ano ang comment natin dito kay Diskaya? Unang-una, wala namang senador na nabanggit dun sa kanyang sinumpaang salaysay, sa kanilang sinumpaang salaysay. Pangalawa, walang tungkol kay Duterte. Walang tungkol kay Duterte. Yan yung niyan ng mag-asawang Diskaya na yan. Ang iniisip natin noon, nung matanggal na si Marcoleta, magbabago na sila pala ng kanilang testimonya. Ibig sabihin, sabi tell all, sasabihin na daw lahat. Tapos pag tinatanong sila, sabi ng abogado niya, si Attorney Samaniego, sinabi na, ready na daw yung affidavit ni Diskaya, ng mag-asawang Diskaya. Tell all daw yon, nandun na daw lahat. Pero wala naman tayong naririnig na mga bagong sinabi dito sa mag-asawang Diskaya. Wala. Walang sinabi. Parang pinapatakam lang yung DOJ. Parang pinapatakam lang ang gobyerno. Pero wala naman silang sinasabi. Yan yung ginagawa ng mag-asawa na yan. Actually, ito na nga, sabi ni Secretary of Justice Boying Rimulya, noon pa Secretary of Justice, ngayon Ombudsman na, sabi ni Rimulya, noong sa Secretary of Justice pa daw, nag-walk out na yan sa kanila. Nag-walk out. Bakit? Sinabihan niya raw na hindi kayo nakakasigurado na hindi na kayo makukulong. Ayaw namang i-commit sa inyo yan. Pagkasabi daw na gayon ni Rimulya, nag-walk out daw yan, mag-asawa na yan. At ito sabihin ko sa inyo. Hayagang sinabi ni Rimulya sa isang interview. Sa interview ni Pinky Web, napanood ko Sabi ni Boying Rimulya, may pinoprotektahan niyang mag-asawa na yan. Tinanong si Boying Rimulya, sino? Alam niyo kung sinong pangalan ang sinabi ni Boying Rimulya?
Si Bongo. Pinoprotektahan nito ang mga Duterte. Lalo na si Bongo. Sabi ni Boying Rimulya, ayaw banggitin ng mag-asawa yung CLTG, yung Christopher Lawrence Tesoro Go Construction. Samantalang nagkaroon sila ng joint venture. Nagkaroon sila ng joint venture noon at yumaman ang mag-asawang Diskayang ito sa ilalim ni Duterte. Ano naman yan open book yan. Sinabi nila yan. Kailan sila nagsimulang yumaman? Si Bato pa ang nagtanong sa kanila. Kailan ba kayo nagsimulang yumaman sa mga transactions ninyo sa DPWH? 2016. Pakiulit talaga. Anong taon? Parang inulit pa nga ni Bongo. 2016. Doon sa Kamara, kinumpirma din nila nung tinanong sila ni Congresswoman Garin. Totoo ba ito? Kinukumpirma nyo ba na itong mga itong sobrang yaman ninyo na ay nangyari nung panahon ni Duterte? Kinumpirma nila. Kaya lang, wala naman silang tinuturo na mga tao ni Duterte. Si Bongo hindi nila binabanggit. Yun ang sinasabi ni Secretary of Justice Boying Rimulya. Pinoprotektahan nila si Bongo. Ayaw nilang banggitin yung panahon na nagkaroon sila ng transaksyon sa kumpanya ng pamilya ni Bongo, yung CLTG, ay ang laki-laki ng bilyon-bilyon ang nakuha nilang proyekto sa ilalim ni Duterte noon. So, kaya ang lumilitaw dito, mga kabunyog, mga kababayan, ang totoong dahilan bakit ayaw nang mag-cooperate ng mga Diskaya ay mukhang alam na nila na hindi sila nakakasigurado na magiging state witness sila. Hindi sila nakakasigurado na magiging state witness sila. At nakakuha lang talaga sila ng magandang offer galing sa gobyerno kay Marcoleta. Kaya nga si Marcoleta, hindi natin alam anong naging usapan nila ni Marcoleta. Galit na galit si Marcoleta kahit kay Lacson, kahit kay Tito Soto, kasi hindi ini-endorse nila Lacson at Tito Soto sa Department of Justice yung rekomendasyon niya na gawing state witness itong dalawa. Ito namang dalawa, itong mag-asawa, wala naman talagang sinasabing mga bago. Yun na nga ang sinasabi. Yung sinasabi nilang tell-all, wala yun. Anyway, sinabi naman ni Boying Rimulya, sabi niya, kaya namang isulong ang mga kaso kahit hindi ito mag-state witness. Mas mas tama nga yun. Mas tama nga yun. Dapat mapanagot itong mag-asawang ito. Grabe ang ginawa ng mag-asawang ito. Bakit mo naman sila gagawing state witness? Sila nga yung kasama sa pinaka-guilty. Diba dapat kapag ginawa mong state witness, dapat hindi sila pinaka-guilty? Ano ba ang requirement sa pagiging state witness? Dapat hindi sila yung pinaka-guilty. Pangalawa, hindi mo mapuprosecute ang kaso kung hindi sila magko-cooperate. Kasi kung guilty sila, pinaka-guilty sila, tapos kaya mo rin lang naman ma-prosecute ang kaso kahit hindi sila mag-cooperate, di wag mo na silang gawing witness. Dapat silang managot sa ginawa nila. Bakit mo sila pagbibigyan? Bakit parang napakalaki ng pabor na ibibigay mo sa kanila? Kaya naman i-prosecute yung mga kaso na kahit wala yung cooperation nila. Diba? Yan yung, actually, ito mga kabunyog, mga kababayan. Ang requirement sa pagiging state witness, hindi kayo dapat yung pinaka-guilty. Pangalawa, hindi mapoprosecute ang kaso kung hindi kayo kukuning state witness. Yan yun. Pangatlo, talagang nagko-cooperate kayo. Ibig sabihin, nakikita ang cooperation nyo. Dito sa tatlong bagay na ito, hindi pasado yung mag-asawa na yan. Bakit hindi pasado yan? Unang-una, sila ba ay hindi most guilty? Pangalawa, kaya bang i-prosecute ang kaso? Nang wala sila? Sinabi na ni Boying Rimulya, kaya naman. Ituloy na yung kaso nang kahit wala sila. Pangatlo,
Pangatlo, itong itong mag-asawang ito, kapag ginawang state witness yan, nakakalungkot na ang mangyayari. Parang pinatawad na ang ang laki-laki ng mga ginawa nitong mga krimen sa bayan. At hindi maisusulong yung sinasabing dapat managot, ang mga pinaka-dapat managot kung hindi ito makakasuhan. At saka, ang totoo, yung panahon ni Duterte, dapat mapanagot yung mga nanginabang sa panahon ni Duterte. Ito, nanginabang ito sa panahon ni Duterte, itong mag-asawang ito. Diyan sila yumaman sa panahon ni Duterte. Okay lang sana kung tinuturo nila yung mga naging kasabwat nila sa panahon ni Duterte. Halimbawa, si Bongo, tinuturo nila. Yung mga official sa panahon ni Duterte na kasabwat nila, itinuturo nila. Ay, ang problema, wala eh. Wala. Protektado nito si Bongo at sila Duterte. So wala ring silbi. Wala ring silbi ang pagiging state witness nito. Kaya sa sitwasyon na ito, maganda na rin 'yan. Maganda na rin 'yan at hindi na ito magi-state witness, wala nang magiging pag-alangan sila Remulla, makakasuhan na ang dalawang 'to. Pag nakasuhan na 'tong mag-asawa na 'to, agad-agad mai-issuehan ito ng warrant of arrest. At least makukulong na talaga yan. Sa ngayon kasi nakukulong sila, hindi pa naman dahil sa kaso eh. Nakukulong sila dahil sa pag-cite pa lang sa kanila in contempt eh. Anyway, ang magsasampa naman ng kaso talaga ay ang ombudsman. Ay sinabi na ni Ombudsman Remulla eh. Wala namang problema kung ayaw nilang mag-cooperate. Di tuloy ang kaso, sabi ni Boying Remulla. Kaya ito, sa totoo lang, kahit nga si Leila de Lima, may matapang na statement si Leila de Lima. Sabi ni Leila de Lima, simula pa naman na mag-appear sa kamera yung mag-asawa na yan, wala na akong tiwala eh. Wala namang sinasabi. Actually, wala naman talagang sinabi. Sige, sino ang sinabi nitong mag-asawang Diskaya? Napakarami nilang linistang congressman. Pero yung mga congressman na binabanggit niya, parang ang hirap paniwalaan. Halimbawa, si Roman Romulo, na congressman ng Pasig. Matino naman yung mga Romulo sa Pasig eh. Pero binanggit ng mag-asawa, si Roman Romulo. Dahil kalaban nila sa politika. Kasi, di ba tumakbong mayor yan si Sara Diskaya sa si Romulo ay kakampi ni Vico Soto. Kaya hindi, maraming questionably dito sa testimonya ng mag-asawang ito. Wala naman silang sinabing sino bang binanggit nila na mga matataas na na mga politiko. Wala naman eh. Wala silang senador na binanggit. Binanggit nila si Romualdez, binanggit nila si Saldico, pero wala naman silang ebidensya. Kung sabi ni mag-asawang ito, yung mga nakakausap daw nilang congressman, kung sabi sa kanila, pakipadala na sa amin ng aming komisyon kasi magbibigay pa kami kay Saldico at kay Romualdez. Ganun lang naman ang sinasabi nila eh. Ganun lang naman ang sinasabi nila. Kaya, okay lang sana kung ganito. Matapos matanggal si Marcoleta, sinabi na nila yung lahat. Yung tungkol kay Bongo, yung tungkol kay lahat ng nalalaman nila, pati panahon ni Duterte. Kaya lang, wala naman tayong nalaman na nagsabi sila tungkol kay Duterte, tungkol kay Bongo. Wala. Pinoprotektahan talaga nila. Kaya ngayon, sabi ni Congressman ni Ombudsman Remulla, narinig ko yung interview, napanood ko doon kay Pinky Web. Hindi, ang pinoprotektahan talaga niyan, mga Duterte. Lalo na sino, sabi ni Pinky Web? Si Bongo. Hindi niya hindi niya binabanggit yung alam niya tungkol dun sa CLTG construction ng nila Bongo. Kaya ito? Wala naman talagang cooperation na gagawin itong dalawang ito. Yung mga binanggit nilang pangalan ng mga kongresista, parang hindi ka panipaniwala. Halimbawa, yun na nga, si Roman Romulo, binanggit niya. Si Marcy Teodoro ng Marikina. Tapos, nung binanggit niya si Marcy Teodoro ng Marikina, nung binanggit nila, hindi
yung sinasabi nilang taon na nakipagtransaksyon sila kay Marcy Chodoro, hindi naman congressman si Marcy Chodoro nung panahon na yun. Oh. Yan. So, ito mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Parang ang ginagawa nito, hindi talaga nila sinasabi lahat, naghihintay sila na ibigay sa kanila lahat ng pabor. Parang gusto, unang-una, ayaw ng mag-asawang ito na i-surrender nila yung kanilang lahat ng mga nalalaman. Oh. Ang gusto talaga nila, yung kanilang mga yaman ay huwag mahabol ng gobyerno. Ayaw nilang ibalik ito kapalit ng kanilang mga sasabihin. Wala, ano ito? Itong mag-asawang ito? Sabi nga, ito pala, ang ginamit na term ni Boying Rimulya ay ito. Tuso, yun. Tuso, ito. Nakuha ko yung eksakto na sinabi ni Boying Rimulya. Ito pa, sabi ni Boying Rimulya, they wanted to spare a lot of people and just choose what they wanted to say. Yan. Inilarawan pa ni Rimulya ang Diskaya bilang matinik, madulas at tuso. Ayan. Ano? Matinik, madulas at tuso. Yan. Tama. Ang galing ni J.An. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang talaga to? Tuso. Tuso talaga eh. Hindi nila sinasabi lahat. Hindi nila sinasabi ang lahat ng lalaman nila. Bakit mo ngayon gagawing state witness ang ganyan? Hindi naman pala willing mag-cooperate talaga. Kaya yung ang sinabi ng Diskaya, hindi na sila mag-cooperate. Ay mula naman sa simula, hindi naman sila nag-cooperate. Diba? Ano yan? Mula naman sa simula, hindi sila nag-cooperate. So yung sinasabi nilang ayaw na naming mag-cooperate, walang bago doon. Kahit sa simula, hindi sila nag-cooperate. Hindi nila sinasabi lahat. Ang dami nilang pinagtatakpan. Selective. Kaya tama lang na hindi na ngayon yan, actually, yung hindi na nila pagiging, hindi na sila mag-a-apply ng state witness, okay naman yun. Ang importante, kayang i-prosecute yung mga kaso sa mga dapat managot kahit wala yung cooperation nila. Maganda pa nga, kasama itong dalawang ito, itong mag-asawang ito, sa makukulong. Napakarami nilang ginawang krimen sa bayan, tapos gagawin mong state witness? Huwag na. Tama yun. Kaya, ang totoong dahilan yan, bakit ayaw nang mag-cooperate ng mga Diskaya? Dahil alam nila na wala nang kasiguraduhan na magiging state witness sila. Lalo pa, ang ombudsman ay si Rimulya. Sino ba ang magpa-file ng mga kaso? Ombudsman. Hindi naman naniniwala sa kanila si Rimulya. Ang naniniwala lang sa kanila, sila Marcoleta. Sila Marcoleta ang naniniwala lang dyan sa mag-asawang Diskaya. Kahit sa ICI, hindi naman sila pinapaniwalaan. Yan, mga kabunyog, mga kabayan, yan ang totoong dahilan yan. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.